Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kilala. Maraming tao ang maaaring may alam tungkol sa atin, pero kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa atin. Maaring alam nila ang pangalan natin, trabaho natin, kung saan tayo nakatira, o kung ano ang ginagawa natin. Maari pa nga nilang makita araw-araw ang mga post natin sa social media. Pero hindi ibig sabihin na kilala na nila tayo. May malaking pagkakaiba ang may alam tungkol sa isang tao at ang tunay na kilala ang isang tao. Ganito rin ang maaring mangyari sa ating relasyon kay Jesus. Maari nating alam ang maraming kwento tungkol sa Kanya. Maari nating kabisado yung mga panalangin. Maari tayong regular na nagsisimba. Pero sa Ebanghelyo ngayon, parang direktang tinatanong tayo ni Jesus, kilala mo ba talaga ako? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, sa linggong ito, dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Doon ay tinanong niya sila, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At nagsimula silang magbigay ng iba't ibang sagot. May nagsabing si Juan Bautista siya, may nagsabing si Elias, ang iba naman ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Mapapansin natin na lahat sila ay may opinyon tungkol kay Jesus. Kilala siya ng mga tao bilang isang makapangyarihang guro, propeta, manggagawa ng himala at banal na tao. Pero hindi sapat kay Jesus ang opinyon ng karamihan. Kaya binago niya ang tanong, mula sa sino raw ako ayon sa mga tao, naging, ngunit kayo, sino ako para sa inyo? At dito nagiging personal ang ating Ebanghelyo. Hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Hindi na maaaring sumagot ang mga alagad gamit ang narinig lamang nila sa iba. Kailangan nilang sumagot mula sa sarili nilang pakikipagtagpo kay Jesus. At baka yan din ang tanong na inilalagay ng Ebanghelyo sa harapan natin ngayon. Sino si Jesus para sa iyo? Hindi para sa magulang mo, hindi para sa mga pari, hindi para sa katikis, hindi para sa kaibigan mo, hindi para sa mga santo. Para sa iyo, sino siya? Maaring sabihin natin si Jesus ang anak ng Diyos. Tama. Si Jesus ang tagapagligtas. Tama. Si Jesus ang Panginoon. Tama. Pero ang mas malalim na tanong ay, ang sagot ba natin ay galing lamang sa ating ulo o galing na rin sa ating buhay? Dahil may mga bagay tungkol sa Diyos na maaari nating kabisaduhin nang hindi pa natin tunay na nararanasan. Maari mong malaman na si Jesus ay tagapagligtas, pero ibang bagay kapag naranasan mong iligtas ka niya o iniligtas ka niya mula sa isang sitwasyong akala mo hindi mo na malalampasan. Maari mong malaman na si Jesus ay maawain,
Pero ibang bagay kapag naranasan mong patawarin ka niya pagkatapos ng isang malaking pagkakamali. Maaari mong malaman na si Jesus ay kasama natin. Pero ibang bagay kapag sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo ay siya lamang ang natira mong mahawakan. Maaari mong malaman na si Jesus ay nagbibigay ng pag-asa. Pero ibang bagay kapag dumating ka sa puntong halos sumuko ka na at siya ang nagbigay sa iyo ng dahilan upang bumangon muli. Kaya ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang information, it is relationship. Hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karami ang alam natin tungkol sa Kanya, kundi kung gaano kalalim ang ating buhay kasama siya. At sa tanong ni Jesus, si Simon Pedro ang sumagot, "Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Napakaganda ng sagot ni Pedro. Pero hindi lamang propeta si Jesus. Hindi lamang mabuting guro, hindi lamang manggagawa ng himala. Siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ni Jesus kay Pedro na hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa kanya, kundi ang Ama na nasa langit. Ipinapaalala nito na ang tunay na pagkilala kay Jesus ay biyaya. Maaari tayong matuto tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig, ng katikesis, pero sa huli, ang malalim na pagkilala kay Kristo ay nangyayari kapag binubuksan natin ang puso natin sa Diyos. Katapos ay sinabi ni Jesus kay Simon, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Ang taong nakakilala kay Jesus ay binigyan ni Jesus ng bagong pagkakakilanlan at bagong misyon. Si Simon ay naging Pedro, ang bato. At napakagandang mensahe nito para sa atin. Kapag tunay mong nakilala si Jesus, mas nakikilala mo rin kung sino ka. Marami sa atin ang naghahanap ng identity sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Kapag pinuri tayo, masaya tayo. Kapag pinintasan tayo, parang nawawala ang ating halaga. Kapag successful tayo, feeling natin mahalaga tayo. Kapag nabigo tayo, feeling natin wala tayong silbi. Pero kapag tunay nating nakilala si Kristo, unti-unti nating natutuklasan na ang ating identity ay hindi nakasalalay sa opinyon ng mundo. Ang pagkakakilanlan natin ay nagmumula sa Diyos na tumatawag sa atin sa pangalan. At pansinin natin, hindi naman perfect si Pedro. Alam natin ang mga susunod na mangyayari. Magkakamali siya, magiging padalos-dalos siya. Sa panahon ng paghihirap ni Jesus, 3 beses niya siyang ikakaila. Pero kahit alam ni Jesus ang kahinaan ni Pedro, tinawag pa rin niya itong bato. Bakit? Dahil hindi lamang nakikita ng Diyos kung sino tayo ngayon, nakikita rin niya kung sino ang maaari nating maging kapag hinayaan nating kumilos ang kanyang biyaya sa atin. Baka minsan ang tingin mo sa sarili mo ay puro pagkukulang. Mahina ako, makasalanan ako, marami akong pagkakamali, hindi ko kaya. Pero baka ang Diyos ay may nakikita sa iyo na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Kung paanong nakita niya kay Simon ang Pedro na magiging bato ng simbahan, nakikita rin ng Diyos ang posibilidad ng kabanalan, kabutihan, at misyon sa loob mo. Kaya nga yung word of the day, kilala. Ito may 2 direksyon. Una, kilalanin natin si Jesus. At ikalawa, hayaan nating makilala natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Dahil habang lumalalim ang pagkilala natin kay Kristo, mas nagiging malinaw kung sino tayo at kung para saan ang buhay natin. Pero may isa pang mahalagang bagay. Pagkatapos ipahayag ni Pedro kung sino si Jesus, ipinagkatiwala sa kanya ang mga susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang pagkilala kay Kristo ay hindi lamang para magkaroon tayo ng maganda at personal na spiritual experience. Ang pagkilala kay Jesus ay may kasamang misyon at pananagutan. Kapag nakilala mo siya, ipinadadala ka niya. Kapag naranasan mo ang kanyang awa, tinatawag kang maging maawain din. Kapag naranasan mo ang kanyang pagpapatawad, tinatawag kang magpatawad din.
Kapag natanggap mo ang kanyang pag-ibig, tinatawag kang magmahal din. Kapag binigyan ka niya ng pag-asa, tinatawag kang maging tagapagdala ng pag-asa sa iba. Hindi natin tunay na masasabi na kilala natin si Jesus kung walang nagbabago sa paraan ng ating pamumuhay. Dahil ang pagkilala kay Kristo ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng sagot sa isang theological question, binabago nito ang ating direksyon. At baka ito ang pinakamagandang paraan upang suriin natin ang ating relasyon kay Jesus. Hindi lamang tanungin ano ang alam ko tungkol sa Kanya, kundi ano ang nagbago sa akin dahil kilala ko siya. Mas marunong ba akong magpatawad? Mas mahabagin ba ako? Mas mapagpakumbaba ba ako? Mas marunong ba akong magtiwala? Mas nagiging katulad ba ako ni Kristo? Dahil maaaring kabisado natin ang tamang sagot tulad ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero ang pinakamahalagang confession of faith ay hindi lamang lumalabas sa ating bibig. Nakikita ito sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya ngayon mga kapatid, isipin natin si Jesus mismo ang nakatayo sa harapan natin. Hindi niya tinatanong kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa Kanya. Hindi niya tinatanong kung ano ang sinabi ng pari, ng catechist, ng theologian, o ng magulang natin. Tinitingnan niya tayo at personal niyang tinatanong, ikaw, sino ako para sa iyo? At marahil ang pinakamagandang sagot ay hindi lamang isang titulo, kundi isang buhay. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas dahil naranasan kong iniligtas mo ako. Ikaw ang aking pag-asa dahil hindi mo ako iniwan noong gusto ko nang sumuko. Ikaw ang aking awa dahil paulit-ulit mo akong pinatawad. Ikaw ang aking landas dahil sa mga panahong mahina ako, ikaw ang humawak sa akin. Ikaw ang aking Panginoon dahil nais kong ang buhay ko ay hindi na lamang ayon sa gusto ko, kundi ayon sa kalooban mo. Kaya nga yung ating word of the day ngayon ay kilala. Hindi sapat na kilala natin ang pangalan ni Jesus. Hindi sapat na alam natin ang kanyang kwento. Hindi sapat na may larawan tayo niya sa ating tahanan o may krus tayong suot-suot. Ang paanyaya ay magkaroon ng personal, malalim na relasyon sa Kanya. Kilalanin natin siya sa panalangin, sa salita ng Diyos, sa Eucharistia, sa katahimikan, sa mga tao na nangangailangan. At habang mas nakikilala natin siya, hayaan nating mas makilala rin natin kung sino tayo sa kanyang paningin. Kaya ang tanong natin sa pagninilay ngayon ay ang mismong tanong ni Jesus, ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Kung alisin natin ang mga memorized answers, religious titles at mga sagot na natutunan lamang natin mula sa iba, ano ang personal nating sagot? Sino si Jesus para sa akin? At makikita ba sa paraan ng aking pamumuhay na tunay ko siyang kilala? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, marami akong alam tungkol sa iyo. Ngunit nais kitang makilala ng higit pa. Huwag mo hayaang manatili lamang sa aking isip ang aking pananampalataya. Dalhin mo ito sa aking puso at sa aking buhay. Tulungan mo akong makilala ka sa iyong salita, sa Eucharistia, sa panalangin, sa aking mga karanasan, at sa mukha ng aking kapwa. At habang mas nakikilala kita, tulungan mo rin akong makita kung sino ako sa iyong mga mata at kung ano ang misyong ipinagkakatiwala mo sa akin. Naway hindi lamang sabihin ng aking bibig na ikaw ang Kristo, kundi ipakita rin ng aking buong buhay na ikaw ang aking Panginoon. Amen. Palagi po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.